mga magsasaka dito po sa ating mission na ito? Bilang isang leader magsasaka, no, kasama po kami sa lead convener ng atin ito koalisyon bilang isang National Confederation ng mga pambansang kilusan ng mga samang magsasaka dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sa kasalukuyan po, tayo po ang tumatayong isa no sa kasama dito sa civilian mission ng atin ito koalisyon. Kami po sa mga magsasaka ay napakalaga ng aming pakikisa dito sa gawain ito dahil ramdam po namin ang sakripisyo at kahirapan din at pagpapakasakit ng ating mga mangingisda, lalong-lalo na sa panggigipit no ng China, lalong-lalo na sa usaping West Philippine Sea. Dahil kami po bilang mga magsasaka ng palay ay dapat ang katuwang namin ang mga mangingisda na dapat ding tinutulungan ng ating gobyerno. Sa kasalukuyan po ay kasama kami sa pinaka-poorest of the poor no ng ating sektor dito sa bansa nating Pilipinas. Lalo na ang Pilipinas ay isang agricultural land at patunay na ang pagpapakasakit ng ating mga magsasaka ay ramdam din ng ating mga mangisda na tuwirang ginigipit ng China no lalong-lalo na sa lugar ng Pag-asa Island. Kaya yung pagsama namin dito ay pakikisa at pakikisama na di lang sila nag-iisa sa kanilang laban bagkus ang iba't ibang sektor ay kasama natin dito. Hindi lang mangisda, magsasaka, kundi pati katutubo, kababayan at mga kabataan sa kanayunan. Kaya yung pagsasakripisyo namin ng ilang araw, no, iniwan namin yung aming mga kabuhayan, yung pamilya, para lang sumama sa sinasagawang fourth civilian mission ng ating ito koalisyon. Napakahalaga nito dahil makasaysayan no na ang civilian at mga kinatawan ng sektor at mga leader ay gumagawa ng isang makasaysayang pagsasakripisyo. Regular po ba kayo sumasama sa mission ng atin ito? Ito pong pagsama ko ngayon dito sa Port Civilian Mission, ito po yung first ko, pero yung first sana na civilian mission ay kasama dapat ako nun, pero mukhang nagkaroon ng conflict of schedule, kaya di po, ibang leader po yung pinadala ng pakisama. So sa ngayon po, bilang top leader ng pakisama, ay sinamahan ko po yung aming mga miyembro mula sa Palawan na tuwiran ding nakakaranas ng panggigipit ng mapang-aping korporasyon no. So kaya bilang leader ay kasama kami nila sa pakikilaban no, sa pakikisa para maglayag no papuntang West Philippine Sea. Bilang isang kinatawan ho ng mga magsasaka, sabihin natin mga mangingisda, no, ano yung particular na panawagan ho ninyo sa gobyerno na tulong ho para sa inyong sektor? Yung sektor po ng mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor na gumagawa ng pagkain ay matagal na po naming panawagan no na tulungan kami ng gobyerno kasi kami po yung nalilinya na sa pinaka poorest of the poor na sektor no. So ibig sabihin yung pagkain sa kasalukuyan nagkukulang dahil sa kawalan na rin ng suporta ng ating gobyerno at na hindi sapat yung patsi-patsing ayuda lang para sa ating mga magsasaka at mga mangisda. Kaya ang panawagan namin sa gobyerno ay ibigay yung nararapat na ayuda. Lalong-lalo na ngayon, mayroon tayong krisis sa langis, no? Mas apektado ang mga magsasaka at mga mangisda dahil sila po yung number one na gumagamit ng fuel, no, ng mga gasolina at krudo sa kanilang pagsasaka, sa kanilang pangisda at sa kanilang mga ginagamit na makinarya. Kaya kung magpapatuloy yung krisis na nararanasan ng ating bansa ay patuloy din yung pagdaos-dos ng ating mga magsasaka at mangisda sa paggamit no ng ating mga enerhiya. So ibig sabihin pagka lumala ang sitwasyon ng giyera sa ibang bansa at tayo rin po ay makakaranas ng pagkagutom dahil wala ng mga magsasaka ang gusto pang magsaka dahil sa taas ng presyo ng bilihin, presyo ng mga farm inputs. So patuloy ang pagbaba ng produksyon ng ating pagkain sa kasalukuyan. Pagdating mo natin sa Pag-asa Island, ano yung pinaka magiging role po natin doon? Ano yung mga sasalihan nating activities doon?
kasama po tayo sa ibibigay po sa ating activities no ng atin ito koalisyon kung ano po yung role na ibigay sa atin bilang magsasaka. So makikipagdaupang palad po tayo sa mga kapwa natin mga mangingisda doon na ipapakita natin bilang magsasaka sa kanayunan, no? Ipapakita natin na hindi lang sila nag-iisa sa kanilang laban, bagkus sasamahan natin sila at titingnan natin kung ano yung totoong kalagayan no ng ating mga mangingisda sa Pag-asa Island at titingnan din natin yung sitwasyon ng komunidad sa Pag-asa Island kung ano ba yung pagkakaiba ng nasa isang isla kumpara sa sa kalungsuran at sa kanayunan no. So doon makita natin kung anong pwedeng tulong pa ang pwedeng gawin ng civilian mission para hanap pa tayo ng resources at pwedeng isuporta sa mga kababayan natin na nasa isla ng Pag-asa. Last na lang sir, my part, no? Kasi nabanggit mo kanina yung mga kinakaharap na hamon ng mga magsasaka at mga mangingisda dahil nga sa oil crisis ngayon. No? Sa tingin niyo po ba, sapat po ba yung mga assistance na binibigyan ng gobyerno, particularly ng Department of Agriculture sa mga magsasaka po natin ngayon at mga mangingisda na talaga namang malaki yung hamon sa yung problema nila dahil nga sa mataas na presyo ng gasolina? Yan nga, binabanggit ko, may mga programa naman ang gobyerno pero hindi sapat yung patsi-patsing suporta lamang at solusyon doon sa mga ayudang binibigay nila. Ang sinasabi ko, dapat pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno yung gumagawa ng pagkain kasi once na humina po at mawalan ng ganang magsaka ang ating mga magsasaka ng palay, mawalan ng ganang ating mga mangingisda na manghuli ng isda sa kanilang karagatan. So tuluyang bababa ang produksyon ng pagkain, mas lalong dadami ang magugutom at mas lalo ang mawawalan ng kabuhayan. Kaya yung panawagan namin, matagal na itong panawagan, no? Itaas ang presyo, itaas ang presyo ng aming produkto, ibaba ang presyo ng bilihin. No? Para naman nang sa ganun, yung mga sektor natin na gumagawa ng pagkain ay makaangat naman sa kanilang kabuhayan at hindi maranasan na kahit ganitong mayroon tayong krisis sa enerhiya, ay hindi nila maramdaman. No? Every time na lang tuwing may kalamidad, kami yung pinaka naapektuhan dahil lahat ng ipinundar namin, lahat ng pinuhunan namin sa aming pagsasaka ay nawawala dahil sa biglaang mga kalamidad, no? Ang mga bagyo, pagtagtuyot at pagbabaha. Kaya sana ang gobyerno natin, lalong-lalo na ang panawagan ko sa mga mambabatas natin sa Kongreso at Senado ay magkaroon ng konkretong solusyon, magkaroon ng konkretong batas na tutugon doon sa panawagan at pangangailangan ng ating mga sektor. Hindi yung kung ano-anong batas ang ginagawa na hindi naman kapaki-pakinabang, no? Kaya dapat magkaroon ng suporta, no, na papakinabangan ng ating sambayan ng Pilipinas.